Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kataksilan? May mga pagkakataong ang pinakamasakit na dagok ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong minsan mong tinawag na iyong mundo. Sabi nila, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pero paano kung ang mismong taong pinangakuan mong makasama habang buhay ang siyang magkukulong sa iyo sa isang kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa at ang kanyang paglalakbay sa dilim para mahanap ang sariling liwanag. Ang buong silid hukuman ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Para kay Diwa Isla, ang hangin ay tila naging yelo, malamig, mabigat, at hirap niyang langhapin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala at tumakas mula sa bangungot na kinakaharap niya. Nakatuon ang lahat ng ilaw at mata sa kanya, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang anino ng pagdududa sa mukha ng bawat isa. After careful deliberation of all the evidence presented before this court, ang boses ng hukom ay walang emosyon. Bawat salita ay tila isang patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa natitirang pag-asa ni Diwa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagdarasal sa huling pagkakataon. Hindi, hindi ito pwedeng mangyari. Alam ni Silakbo ang totoo. Alam niyang inosente ako. This court finds the accused, Diwa Isla Montoya. Napamulat siya. Hinanap ng kanyang mga mata ang nag-iisang tao na dapat sana'y kanyang kanlungan sa oras na ito, ang kanyang asawa, si Silakbo. Nakatayo ito ilang metro mula sa kanya, sa tabi ng ina nitong si Amaranta Montoya. Perpekto pa rin ang tindig ni Silakbo sa kanyang mamahaling suit, ngunit ang mukha nito ay isang blangkong pader. Walang mababakas na galit, walang lungkot, walang awa. Nakatingin ito sa direksyon niya, pero hindi sa kanya. Ang mga mata nito ay tumatagos na para bang isa na lamang siyang estranghero. Guilty beyond reasonable doubt for the crime of qualified theft. Isang malakas na pukpok ng martilyo ang bumasag sa katahimikan at sa puso ni Diwa. Guilty. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa kanyang isipan. Isang salita. Ngunit sapat na para wasakin ang buong pagkatao niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Hindi. Ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan ay mahina at basag, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Silakbo, nagmamakaawa, umaasang sa pagkakataong ito ay sasalubungin siya ng mga mata nitong minsan ay nangako ng habambuhay. Habang buhay kitang poprotektahan, Diwa, bulong nito sa kanya isang gabi, habang yakap-yakap siya sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo, pangako. Ngunit ngayon, ang lalaking nangako ay naroon, tahimik na nakatayo, habang ang buong mundo ay sinasaktan siya. Sa tabi nito, nakita niya ang bahagyang pagngiti sa mga labi ni Amaranta. Isang nangiti na hindi aabot sa mga mata, isang nangiti ng tagumpay na para lamang sa kanya. At sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Ito ang plano ng kanyang biyenan mula pa sa simula. At ang kanyang asawa, hinayaan lang itong mangyari. Nakita niya nang bumulong si Amaranta sa tainga ni Silakbo. Moichien Roy se ontoy kontray. Hindi niya narinig ang mga salita, ngunit nabasa niya ang galaw, ang kilos ng isang ina na pinapakalma ang kanyang anak matapos gawin ang isang mahirap ngunit tamang desisyon. Walang hiya kayo, sigaw ni Diwa, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno na ng galit at pait. Mga demonyo kayo. Dalawang pulis ang lumapit sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso.
Ang bawat pag-click ng lock ay isang selyo sa kanyang kahabag-habag na kapalaran. Habang hinihila siya palabas, nagpupumiglas siya, hindi dahil gusto niyang tumakas, kundi dahil gusto niyang makalapit sa lalaking sumira sa kanya. Dumaan siya sa pwesto kung nasaan si Hiraya, ang kanyang matalik na kaibigan, na walang magawa kundi ang humagulgol habang nakatakip ang mga kamay sa bibig. Diwa, inosente siya. Hindi niya yan magagawa. Sigaw ni Hiraya. Ngunit ang boses nito ay nalunod sa ingay ng mga reporter na nagsimula ng magkagulo. Bago siya tuluyang mailabas sa silid hukuman, tinipon ni Diwa ang lahat ng natitira niyang lakas. Ibinaling niya ang kanyang ulo at isinagaw ang mga salitang magiging isang sumpang habambuhay na babagabag sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at nag-aapoy na galit, ay direktang nakatitig kay Silakbo. Habang buhay mong pagsisisihan ito, Silakbo. Tandaan mo yan. At sa huling pagkakataon, bago isara ang pinto, nakita niya ito. Isang bahagyang paggalaw sa mukha ni Silakbo. Isang kislap ng sakit. Isang patunay na sa ilalim ng blangkong pader na yon, narinig siya ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay nagsara at nilamon si Diwa ng kadiliman. Ang lamig ng sementadong sahig ay gumagapang sa manipis na tela ng kanyang uniforme, ngunit hindi ito nararamdaman ni Diwa. Ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa isang panahong ang bawat araw ay kasing init ng yakap ng taong pinakamamahal niya dito sa loob ng selda, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas. Ang mga alaala na lang ang nagsisilbi niyang kanlungan at siya ring pinakamatinding kalbaryo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang amoy ng kulungan ay napalitan ng halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Ang unang taon ng pagsasama nila ni Silakbo ay isang panaginip. Isang panaginip na sa sobrang ganda ay natatakot siyang magising. Dinala siya nito sa isang mundo na dati ay sa mga pelikula niya lang napapanood. Ang kanilang penthouse unit na tanaw ang buong lungsod ng Sinagtala ay palaging puno ng tawanan at mga halik na ninakaw. Naalala niya ang isang gabi, ang kanilang ika-6 na buwan bilang mag-asawa. Dinala siya ni Silakbo sa isang private dinner sa tuktok ng kanilang gusali. Silang dalawa lang, ang mga kumukutitap na ilaw ng syudad sa ibaba at ang libu-libong bituin sa itaas. Nagustuhan mo ba, mahal? Tanong ni Silakbo habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesang may puting mantel. Tumango si Diwa, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Sobra. Minsan, parang hindi pa rin ako makapaniwala na ako, si Diwa Isla, na simple lang ang pangarap, ay asawa na ng isang Silakbo Montoya. Hinawakan ni Silakbo ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Ako ang mas maswerte, Diwa. You keep me grounded. You remind me what's real. At sa ilalim ng gabing iyon, muli nitong ibinulong ang paborito niyang pangako. Habang buhay kitang poprotektahan, walang sino man ang pwedeng manakit sa'yo. Naniwala siya. Ang bawat salita ni Silakbo ay ang kanyang ebanghelyo. Ngunit dahan-dahan, ang paraiso na kanilang binuo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At ang lamat na yon ay may pangalan, Amaranta. Sa simula, ang ina ni Silakbo ay larawan ng isang perpektong biyenan, elegante, mapagbigay, at palaging nakangiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay may mga tinik. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang malaking pagtitipon ng kumpanya, pumasok si Amaranta sa kanilang silid. May dala itong isang kahon ng alahas. "Hija, I have something for you," sabi nito sa malambing na boses. Binuksan nito ang kahon at inilabas ang isang kwintas na perlas. Maganda ito, walang duda, at siguradong napakamahal. "I want you to wear this tonight."
Para naman, you look the part of a Montoya. Ngumiti si Diwa, ngunit naramdaman niya ang kirot sa huling mga salita. Salamat po, Mama. Ang ganda po. Isinuot sa kanya ni Amaranta ang kwintas. Habang inaayos nito ang lock sa kanyang batok, bumulong ito. Sapat lang para marinig niya. Ang mga perlas na babagay sa mga babaeng may simpleng ganda. It doesn't scream for attention. Tandaan mo yan, Hija. Iyon ang simula. Mga papuri na may kasamang insulto, mga regalo na may kalakip na paalala na hindi siya kabilang. Sinubukan niyang sabihin ito kay Silakbo isang gabi. Mahal, pakiramdam ko. Hindi talaga ako gusto ng mama mo. Sabi niya habang nakahiga sila sa kama. Kumunot ang noo ni Silakbo. Ibinaling nito ang tingin mula sa librong binabasa. What do you mean? She adores you. Binigyan ka pa nga niya ng alahas. Hindi yun ang ibig kong sabihin. May mga sinasabi siya na parang pinapamukha niyang hindi ako karapat-dapat para sa'yo, para sa pamilyang to. Bumuntong hininga si Silakbo at isinara ang libro. Umupo ito at hinawakan ng kanyang balikat. Love, you're just being too sensitive. Ganoon lang talaga magsalita si Mama. She means well. Sanay lang siya sa mga bagay na, high-end. Let's just give her time to adjust. Walang nagawa si Diwa kundi tumango. Ako nga siguro ang problema. Masyado lang akong maramdamin. Ngunit lumala ang lahat. Nagsimulang makialam si Amaranta sa lahat ng bagay, mula sa kulay ng kurtina sa kanilang bahay hanggang sa mga damit na dapat isuot ni Diwa. Minsan, kapag dumadalaw ito, aksidenteng naiiwan ni Amaranta ang mga business reports sa kanilang coffee table. Nako, pasensya na, Hija, sasabihin nito. Alam mo na, a CEO's mother has to be aware of the company's finances. Napakakomplikado, hindi ba? It takes a certain kind of mind to understand it. At sa bawat pagkakataon, nararamdaman ni Diwa na lalo siyang lumiliit. Lalo siyang itinutulak palayo sa mundo ng kanyang asawa. Ang pinakamasakit na alaala, ang siyang pilit na bumabalik sa kanya gabi-gabi sa loob ng selda ay hindi isang malaking sigawan. Isa lang itong maliit na pangyayari, isang simpleng tanong na sumira sa kanyang tiwala. Isang araw, bumili siya ng isang maliit na painting mula sa isang local artist. Hindi ito mahal, pero nagandahan siya rito at naisip niyang isabit sa kanilang sala. Masaya niya itong ipinakita kay Silakbo pag-uwi nito. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan kasama si Amaranta, pumasok si Silakbo sa kanilang silid. Ang nangiti nito kanina ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. Mahal, panimula nito. Umiiwas ng tingin. Yung painting na binili mo. Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Tanong ni Diwa, medyo kinakabahan. Hindi naman sa ganoon. It's just that, nabanggit ni Mama, na nakita niya yung resibo sa table. Medyo may kamahalan ata para sa isang palamuti lang. Natigilan si Diwa, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa tono ni Silakbo. Ang pagdududa, ang unang butil ng kawalan ng tiwala na itinanim ni Amaranta sa isipan nito. Iyon ang unang pagkakataon na kinwestiyon ni Silakbo ang isang desisyon niya pagdating sa pera. Isang maliit na halaga mula sa sarili naman niyang ipon bago pa sila ikasal. Ngunit ang epekto nito ay malaki. Sa gabing iyon, sa kanilang magandang penthouse, sa ilalim ng malambot na kumot, sa tabi ng lalaking nangako na poprotektahan siya, naramdaman ni Diwa ang unang paglamig ng kanyang ginintuang hawlay dewara. Napamulat si Diwa at ang init ng alaala ay muling nilamon ng realidad ng kanyang selda. Isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi, hindi para sa nawalang kayamanan, hindi para sa nasirang pangalan, kundi para sa tiwalang minsan niyang ipinagkaloob ng buong buo na sinira.
Hindi ng isang malaking pagsabog, kundi ng unti-unting lason ng pagdududa. 1 taon, 365 araw. Sa loob ng 1 taon, ang mundo ni Diwa ay lumiit hanggang sa magkasya na lamang sa 4 na sulok ng isang selda. Ang bawat araw ay may pare-parehong lasa, ang lasa ng malamig na kanin at mapait na kape. Ang bawat gabi ay may pare-parehong tunog, ang mga hikbi ng kanyang mga kasamahan, ang kalansing ng mga susi ng gwardiya, at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling mga pagsisisi. Dito, natutunan niyang ang luha ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Sa mga unang linggo, umiyak siya hanggang sa maubos. Umiyak siya sa galit, sa lungkot, sa pangungulila. Ngunit wala itong naitulong. Ang mga pader ay nanatiling matatag at ang mga rehas ay nanatiling malamig. Naalala niya ang isang insidente. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Isang bagong salta ang sinubukang agawin ang kanyang kapirasong tinapay. Ang dating Diwa ay marahil hahayaan na lang ito, yuyuko at iiyak sa isang sulok. Ngunit ang Diwa na hinubog ng bilangguan ay iba na. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lamang ang babae, diretso sa mga mata. Isang tingin na walang takot, walang pagmamakaawa. Isang tingin na nagsasabing, "Subukan mo." May nakita marahil ang babae sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa namamatay. Isang tapang na isinilang mula sa abo ng kawalan ng pag-asa. Kaya't ito'y umatras at iniwan siyang mag-isa. Mula noon, wala nang nangahas na subukan siya. Ang bilangguan ay hindi nakapatay sa kanyang espiritu. Sa halip, binalatan nito ang lahat ng kanyang kahinaan hanggang sa ang natira na lamang ay ang matigas na ubod ng kanyang pagkatao. Ang babaeng lumabas sa tarangkahan ng city jail ay hindi na ang parehong babaeng pumasok dito. Ang malambot na puso ay nabalutan na ng bakal. Ang mga matang minsay puno ng pag-ibig ay ngayoy puno na ng determinasyon. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang paglaya. Walang pamilya, walang asawa na naghihintay. Tanging isang tao lang. Pagbukas ng bakal na pinto, ang sikat ng araw ay tila isang sampal sa kanyang mga mata na nasanay na sa dilim. Napapikit siya. Nang imulat niya itong muli, sa gitna ng nagbubulag-bulagang liwanag, nakita niya si Hiraya. Nakatayo ito sa di kalayuan, payat, at bakas sa mukha ang pagod ng isang taong nakipaglaban din sa sarili nitong paraan sa labas. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang nagsalita. Tumakbo si Hiraya at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Diwa ang lahat. Ang 1 taon ng pangungulila, ng pag-aalala, ng hindi natitinag na paniniwala. Doon lang, sa balikat ng kanyang kaibigan, pinayagan ni Diwa ang sarili na muling maging mahina. Hindi siya humagulgol. Ngunit isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha para sa nakaraan na hindi na maibabalik at para sa pasasalamat na sa gitna ng lahat may isang taong nanatili. Tapos na Diwa, malaya ka na. Bulong ni Hiraya, basag ang boses dahil sa pag-iyak. Humiwalay si Diwa sa yakap at pinunasan ang pisngi ng kaibigan. Hindi pa Hira, nagsisimula pa lang ako. Sumakay sila sa luma, ngunit maalagang kotse ni Hiraya. Habang paalis sila, hindi nilingon ni Diwa ang bilangguan. Ang kanyang tingin ay nasa unahan, sa daan patungo sa isang laban na kailangan niyang harapin. Inabutan siya ni Hiraya ng isang paper bag. "Mga damit mo at ito." Kinuha ni Diwa ang laman ng bag. Sa ilalim ng mga damit may isang lumang dyaryo na tila paulit-ulit ng tinupi. Binuklat niya ito. Isang malaking litrato ang bumungad sa kanya. Isang litrato ni Nasilakbo at Amaranta sa isang charity ball, ilang buwan matapos siyang makulong. Nakangiti sila sa kamera. Ang perpektong mag-ina, ang larawan ng katatagan at karangalan. Ang headline, "Montoyas,
Moving forward with grace after the storm. Bagyo. Siya ang bagyo. Isang problemang kailangan lang nilang lampasan para magpatuloy sa kanilang perpektong buhay. Hindi niya namalayan na naikuyom na pala niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang galit na inipon niya sa loob ng 1 taon ay muling nag-alab. Mas mainit, mas mapanira. Itinago ko yan, mahinang sabi ni Hiraya, para hindi mo makalimutan, para hindi natin makalimutan. Tumingin si Diwa sa litrato, sa mukha ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang buong buhay. Huwag kang mag-alala, sabi ni Diwa. Ang boses ay malamig at matigas na parang bato. Walang araw sa loob na kinalimutan ko. Itinupi niya ang dyaryo at isinilid pabalik sa bag. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Oras na para magplano. Oras na para kumilos. Ngunit tila ang nakaraan ay may sariling plano. Bigla, isang pamilyar na itim na luxury sedan ang humarang sa kanilang daan. Pumipilit kay Hiraya na biglang magpreno. Napasigaw si Hiraya sa gulat. Ngunit si Diwa ay hindi kumibo. Kilala niya ang kotse. Kilala niya kung sino ang nasa loob. Dahan-dahan, bumaba ang tinted na bintana sa passenger side at sa likod nito, lumitaw ang isang mukha na sa loob ng 1 taon ay sa mga bangungot niya na lang nakikita. Mas may edad itong tingnan ngayon. May bahagyang guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit ito pa rin ang parehong mukha, ang mukha ng kanyang asawa, ang mukha ni Silakbo Montoya. Ang init ng araw ay tumatama sa mamahaling leather ng manibela, ngunit hindi ito nararamdaman ni Silakbo. Sa loob ng 1 taon, halos hindi na niya naramdaman ang anuman, maliban sa isang nakabibinging ingay sa kanyang isipan. Isang ingay na may boses ni Diwa, paulit-ulit na isinisigaw ang mga huling salitang binitawan nito sa korte. Habang buhay mong pagsisisihan ito, Silakbo. Tandaan mo yan. 1 taon na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. 1 taon na siyang gumigising sa gitna ng gabi. Basa ng pawis, hinahabol ang hininga. Sa umaga, haharap siya sa salamin at makikita ang isang CEO, isang Montoya, matagumpay at makapangyarihan sa mata ng lahat. Ngunit ang nakikita niya ay isang duwag. Isang lalaking nabigo sa pinakamahalagang pangako ng kanyang buhay. Sinabi niya sa sarili na ginawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang pangalan ng pamilya. Pinaniwalaan niya ang kanyang ina. Ngunit bakit sa bawat araw na lumilipas, ang tama ay pakiramdam ay lalong nagiging mali? Kaya siya narito, sa labas ng city jail, sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga tao sa paligid ay isang insulto sa katahimikang pilit niyang pinapanatili sa loob ng kanyang kotse, sa loob ng kanyang isipan. At pagkatapos, nakita niya ito, si Diwa. Hindi niya ito nakilala sa unang tingin. Ang babaeng lumabas sa tarangkahan ay hindi ang asawa niyang may malambot na ngiti at mga matang puno ng pangarap. Ang buhok nito'y mas maikli. Ang balat nito'y mas kayumanggi dahil sa araw. Ngunit ang pinakamalaking ipinagbago ay ang tindig nito. Dati, si Diwa ay lumalakad na may bahagyang pagyuko, isang senyas ng kanyang kababaang loob. Ngayon, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang kanyang mga balikat ay matatag, at ang kanyang mga mata, wala na roon ang ningning. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, mas matigas, at mas mapanganib. Bumaba siya ng kotse. Ang bawat hakbang papalapit dito ay parang isang hakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Diwa. Ang pangalan nito ay parang dayuhan sa kanyang dila. Lumingon ito at nang makita siya, walang gulat sa mukha nito. Walang galit. Walang lungkot. Wala. Ang kawalan ng emosyon sa mga mata nito
ang siyang pinakamasakit. Lumapit siya. May dalang isang sobre. Inabot niya ito. Para sa'yo. Tinitigan lang yun ni Diwa. Hindi gumagalaw. Si Hiraya sa tabi nito ay masama ang tingin sa kanya. Handang umatake anumang oras. Ano to? Malamig na tanong ni Diwa. Isang tseke. Sagot ni Silakbo. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado at businesslike. Sapat na halaga para makapagsimula ka ulit. Isang bagong buhay, malayo dito. Ito na ang solusyon na binuo niya sa kanyang isip. Pera. Ang laging solusyon ng mga Montoya. Ang solusyon para mapatahimik ang konsensya niya. Sa wakas, kinuha ni Diwa ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Hinahanap ang kahit anong bahid ng lalaking minsan nitong minahal. At pagkatapos, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang bagong buhay. Ito ba ang presyo ng isang taon ng buhay ko? Silakbo? Ng dignidad ko? Ng pangalan ko? Bago pa man makasagot si Silakbo, isang tunog ang pumunit sa hangin. Ang tunog ng papel na pinipilas, dahan-dahan, ngunit may bagsik. Pinira-piraso ni Diwa ang sobre kasama ang tseke sa loob. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang pera, kayang kitain, sabi ni Diwa. Ang bawat salita ay tila patalim. Kahit sa basurahan, kaya kong pulutin. Pero ang dignidad, hindi nabibiling yan, Silakbo. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel sa lupa na parang mga tuyong dahon na walang halaga. Napatulala si Silakbo. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang inaasahan niya ay iyak, sigaw, panunumbat. Hindi itong malamig at matatag na pagtanggi. Hustisya ang kailangan ko, hindi limos. Patuloy ni Diwa. Ang katotohanan, isang bagay na ipinagkait mo sa akin dahil mas pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan ng ina mo. Diwa, subukan mo lang intindihin. Intindihin! Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Diwa. Inintindi kita, Silakbo. Isang taon kitang inintindi sa loob ng kulungan. Inintindi ko kung paano mo nagawang talikuran ang lahat ng mga pangako mo. Ang pagbanggit sa mga pangako ay tumama kay Silakbo na parang isang sampal. Bigla niyang nakita ang isang kislap ng dating Diwa, ang asawa niya, ang babaeng umiyak sa tuwa ng alukin niya ng kasal, ang babaeng naniwala sa lahat ng kanyang sinabi. Ngunit ang kislap na yon ay agad ding nawala, napalitan ng bakal na determinasyon. Tapos na tayo, Silakbo, sabi ni Diwa. At sa pagkakataong yon, tumalikod na ito. Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Nagsimula na itong maglakad palayo. Kasama si Hiraya, hindi na muling lumingon. Naiwan si Silakbo na nakatayo roon, mag-isa. Pinanood niya ang mga pinirasong papel na ipinagheli ng hangin sa maruming kalsada. Ang milyon-milyong piso na akala niya ay makapagtatapos sa lahat ay isa na lamang basura. Yumuko siya at dinampot ang isang piraso. Nakasulat dito ang pangalan niya. Ang pirma niya. Ang pirma sa isang kasunduang hindi matatanggap ng konsensya niya. Habang buhay mong pagsisisihan ito, ang ingay sa kanyang isipan ay bumalik. Mas malakas kaysa dati. At sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, hindi niya ito sinubukang labanan. Sa halip, isang tanong ang dahan-dahang nabuo sa gitna ng kaguluhan. Isang tanong na matagal na niyang itinatago sa pinakamadilim na sulok ng kanyang pag-iisip. Paano kung nagkamali ako? Ang maliit na apartment ni Hiraya ay naging kanilang headquarters. Ang sala, na dati puno ng mga unan at libro, ay ngayoy sentro ng kanilang operasyon. Sa isang maliit na mesa, nakakalat ang mga litrato, mga listahan ng pangalan, at ang lumang dyaryo na may nakangiting mukha ni na Silakbo at Amarantha.
isang palaging paalala kung ano at sino ang kanilang kalaban. Sigurado ka ba rito, Diwa? Tanong ni Hiraya sa ika-10 beses habang hawak ang isang matalas na gunting. Nakatayo si Diwa sa harap ng salamin sa banyo. Ang mahaba niyang buhok na minsay hinahaplos ni Silakbo ay nakalaylay sa kanyang likod. Ito ang huling piraso ng dating diwa. Ang diwa na asawa ng isang Montoya. Mas sigurado pa ako kaysa sa kahit ano. Sagot ni Diwa. Ang boses ay matatag. Kinuha niya ang gunting mula kay Hiraya at, nang walang pag-aalinlangan, ginupit ang isang malaking tipak ng kanyang buhok. Gunting. 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 Ang tunog ng talim ay musika sa kanyang pandinig. Bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay isang tanikalang napuputol. Isang paglaya. Nang matapos siya, isang bagong babae ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang estranghera na may buhok na hanggang leeg at mga matang nag-aapoy. Sunod nilang inasikaso ang kanyang damit. Itinabi niya ang mga simpleng bestida at pinalitan ng isang itim na pantsuit at stiletto heels na hiniram niya kay Hiraya. Kaunting makeup, mas dark na lipstick, mas matapang na kilay. Ang layunin ay hindi para magpaganda, kundi para maging ibang tao. Isang tao na hindi madaling basahin. Isang tao na kayang makipagsabayan sa mundo ng mga buwaya. Handa na ako, sabi ni Diwa. At sa boses niya, narinig ni Hiraya, hindi lang determinasyon, kundi panganib. Ang labi ng Solaric Casino and Hotel ay isang ibang mundo. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga chandelier ay kasing laki ng mga sasakyan at ang hangin ay amoy pera at kasakiman. Dito nagahari si Amaranta. Dito ito nagiging tunay na siya. Huwag kang bibitaw sa akin. Bulong ni Hiraya na halatang kinakabahan habang kapit na kapit sa braso ni Diwa. Ngunit si Diwa ay kalmado. Ang 1 taon bilang asawa ni Silakbo ay may isang magandang naidulot. Tinuruan siya nitong kumilos sa ganitong mga lugar. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang mundo. Ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok. Ang kanilang target ay isang dating car dealer na nagngangalang Anton. Ayon sa impormasyong nakuha ni Hiraya online, bigla itong natanggal sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa isang insidente sa VIP room. May kutob silang may kinalaman dito si Amaranta. Nakita nila si Anton sa isang bar sa gilid ng casino floor. Mag-isang umiinom. Lumapit si Diwa habang si Hiraya ay nagbantay sa di kalayuan. Anton? Nag-angat ng tingin ng lalaki. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga mata ay may bakas ng pait at alak. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Iritabling tanong nito. Hindi umupo si Diwa. Nanatili siyang nakatayo. Isang anino ng kapangyarihan na hindi inaasahan ni Anton. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit ako narito. Nandito ako dahil kay Amaranta Montoya. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nagbago ang anyo ni Anton. Ang pagkairita ay napalitan ng takot. Mabilis itong lumingon sa paligid na para bang may mga multo na nakikinig sa kanilang usapan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabilis niyang sabi, sabay tungga sa kanyang baso. Umalis ka na. Talaga? Kalmadong sabi ni Diwa. Kahit pa sabihin kong alam ko ang nangyari sa VIP room, ang tungkol sa insidente na nagpatanggal sa'yo sa trabaho? Natigilan si Anton. Ibinalik niya ang tingin kay Diwa. Sa pagkakataong ito, may halong pagtataka. At mas matinding kaba. Delikado yang binabanggit mo, miss. May mga taong namamatay dahil sa pakikialam sa hindi nila dapat pakialaman. Mas delikado ang manahimik habang buhay. Giit ni Diwa. Ang boses ay bahagyang lumakas, sapat lang para marinig nilang dalawa.
Alam kong may kinalaman si Amaranta sa pagkawala ng milyon-milyong piso sa lamesa ng gabing yon. At alam kong ikaw ang pinagbintangan para pagtakpan siya. Pareho tayong biktima niya, Anton. Sa huling mga salita, nakita ni Diwa ang isang kislap sa mga mata ng lalaki. Ang kislap ng isang taong matagal nang gustong isigaw ang katotohanan. Bumuntong hininga si Anton, isang buntong hiningang puno ng pagkatalo. Anong mapapala ko kung magsalita ako? Patay na ang karir ko. Baka pati buhay ko. Isunod pa niya. Katarungan. Simpleng sagot ni Diwa. At ang pagkakataong makita siyang bumagsak. Hindi ba't sapat na yon? Ilang sandaling katahimikan ang namagitan. Tinitimbang ni Anton ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, tumingin siya sa baso niyang walang laman. Hindi lang milyon ang usapan dito, miss. Halos pabulong niyang sabi. Daang milyon. Baon sa utang ang matandang yon. Hindi lang dito. May mga pinupuntahan siyang mas pribadong sugalan. Mga lugar na mas malaki ang tayaan at mas delikado ang mga tao. Hanapin mo ang pangalang El Fuego. Isa siyang private financier. Siya ang sinasamba at kinatatakutan ng mga sugar. Rol na tulad ni Amaranta. Pagkasabi noon, mabilis na tumayo si Anton. Nag-iwan siya ng ilang gusot na pera sa mesa. Wala tayong pinag-usapan. Sabi niya bago nagmamadaling umalis at naglaho sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Diwa. Mayroon na siyang unang piraso ng puzzle. El Fuego. Bumalik siya sa kinatatayuan ni Hiraya na halatang hindi mapakali. Nakuha mo? Tumango si Diwa. Higit pa sa inaasahan ko. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Habang naglalakad sila palabas ng kasino, sa gitna ng ingay ng mga slot machines at sigawan ng mga mananaya, biglang nagring ang telepono ni Diwa. Isang lumang telepono na binili lang nila kanina gamit ang bagong SIM card. Unknown number. Nagkatinginan sila ni Hiraya. Nag-aalangan man. Sinagot ito ni Diwa. Hello? Isang katahimikan ang sumagot sa kanya na sinundan ng isang boses na kasing lamig ng yelo. Isang boses na kilalang kilala niya. Narinig ko. Nakalaya ka na raw, Hija. Sabi ni Amaranta. May diin sa bawat salita. I suggest you enjoy your newfound freedom. Quietly. May mga lugar na hindi para sa mga taong tulad mo. Baka sa susunod, hindi ka na makalabas. Nanigas si Diwa. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Paano nalaman ni Amaranta? Gaano kabilis kumalat ang kanyang mga mata at tainga? Pinatay ni Amaranta ang tawag. Nakatayo lang doon si Diwa. Hawak ang telepono habang ang ingay ng kasino ay tila humina. Ang babala ay malinaw. Nakamasid ito. Alam nito ang bawat galaw niya. Sa isang maliit na coffee shop ilang blok mula sa kasino, pareho pa ring hindi makapagsalita sina Diwa at Hiraya. Ang takot na dulot ng tawag ay nakabalot pa rin sa kanila. Paano niya nalaman, Diwa? Basag ni Hiraya sa katahimikan. Kakausap mo lang kay Anton. Ganoon siya kapangyarihan, Hira. Sagot ni Diwa habang hinahalo ang kapeng hindi naman niya iniinom. Pero isa lang ang ibig sabihin nito. Tama tayo. Takot siya. At kung takot siya, ibig sabihin may tinatago siya. Ang takot na naramdaman ni Diwa kanina ay napalitan ng mas matinding determinasyon. Ang banta ni Amaranta ay hindi isang pader, kundi isang gasolina na lalong nagpaalab sa kanyang galit. Habang taimtim silang nag-uusap, isang babaeng nasa katanghalang gulang, simple ang pananamit ang lumapit sa kanilang mesa. Hindi nila ito napansin kanina. Excuse me, mahinang sabi ng babae. Nag-angat ng tingin si Diwa. Para sa'yo, sabi ng babae. Sabay lapag ng isang puting sobre sa kanilang mesa. Ang sobre ay walang pangalan, walang marka. Kumunot ang noo ni Diwa. Sino ka? Ano to? Ngumiti ng bahagya ang babae, isang ngiting malungkot. May utang na loob ako sa'yo.
Baka makatulong ito. At tulad ng isang multo, mabilis itong tumalikod at naglakad palabas ng coffee shop bago pa man makahuma sina Diwa. Naiwan sila roon, nakatitig sa sobre, na tila isang sagot na nahulog mula sa langit. Bumalik sila sa apartment ni Hiraya na may dalang takot at isang misteryosong sobre. Isinara at nilock ni Hiraya ang pinto na para bang may humahabol sa kanila. Ang banta sa telepono ni Amaranta ay nakabitin pa rin sa hangin, mabigat at nakakakilabot. Umupo si Diwa sa maliit na hapagkainan. Ang sobre ay nasa harapan niya. Tinitigan niya ito. Sino ang babaeng nagbigay nito? Paano siya nakilala? At ano ang utang na loob na sinasabi nito? Buksan mo na, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa antisipasyon at kaba. Dahan-dahang kinuha ni Diwa ang sobre. Ang kanyang mga daliri na naging magaspang dahil sa trabaho sa kulungan ay maingat na pinunit ang gilid nito. Sa loob, wala itong sulat. Ang tanging laman ay ilang piraso ng papel na maingat na tinupi. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Statement of account. Ang pangalan sa statement, Amaranta V. Montoya. Ngunit ang address ay sa isang P.O. Box, hindi sa mansyon ng mga Montoya. Isang sikretong account, credit card, doko. Bulong ni Hiraya habang tinitingnan ang mga papel sa ibabaw ng balikat ni Diwa. Sinimulang basahin ni Diwa ang mga transaksyon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat linya. Solari Casino and Hotel. Pa 500,000 The Crimson Club, VIP Services. 200,000 Asia Pacific Gaming Summit. Buy-in. On 8:15 kasanagis ang mga petsa. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong sinasabi ni Amaranta na may mga business trip ito sa ibang bansa. At ang pinaka-nakakagimbal, isang transaksyon na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, isang cash advance na ginawa sa kasino, 2 araw bago siya akusahan ng pagnanakaw sa kumpanya. Ito na. Ito ang patunay. Hindi man direktang ebidensya ng pagnanakaw, pero ito ay isang malinaw na larawan ng motibo, isang babaeng nalulunod sa utang at desperadong makahanap ng pera. Diwa, sabi ni Hiraya, halos walang boses. Ito na yon. Napatitig si Diwa sa pangalan ni Amaranta. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na katiyakan. Hindi na ito isang hula. Isa na itong katotohanang kaya niyang hawakan. Sa kabilang dako ng syudad, sa tuktok ng Montoya Prime Holdings Tower, isa pang Montoya ang hindi mapakali. Pagkatapos ng komprontasyon nila ni Diwa, ang tanong na, paano kung nagkamali ako, ay naging isang halimaw na bumubulong sa isipan ni Silakbo araw at gabi. Ang imahe ng pinilas na tseke at ang malamig na tingin ni Diwa ay hindi siya tinatantanan. Kaya ngayong gabi, pagkaalis ng lahat ng empleyado, nanatili siya. Sinabi niya sa kanyang sekretarya na may tatapusin siyang trabaho, ngunit ang totoo, may iba siyang hinahanap. Pumunta siya sa opisina ng accounting department. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency lights, binuksan niya ang main server. Bilang CEO, may access siya sa lahat. Ngunit ang ginagawa niya ngayon ay lihim. Isang bagay na hindi dapat malaman kahit ng kanyang ina. Nagsimula siya sa mga expense report, particular, sa mga report na inaprubahan ng kanyang ina bilang bahagi ng President's Discretionary Fund. Sa unang tingin, lahat ay mukhang lehitimo. Client dinner at a 5-star restaurant. Pa 300,000 corporate gifts for foreign investors. Pa 750,000 sponsorship for a charity gala. Pa 1,000,000. Ngunit nang tingnan niya ng mas malapitan, napansin niya ang isang pattern. Ang mga resibo ay laging mula sa mga kumpanyang supplier na hindi niya kilala. Ang mga description ay laging malabo. At ang mga halaga, napakalaki. Naalala niya ang mga panahong bigla na lang nanghihiram ang kanyang ina ng pera para daw sa isang biglaang investment.
Ang mga petsa ay nagsimulang magtugma sa kanyang isipan. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Mas malalim ang hinukay niya. Ikrinos niya ang mga petsa ng malalaking gastusin na ito sa mga personal na kalendaryo ng kanyang ina. At doon niya nakita ang kasinungalingan. Sa isang petsa kung saan may nakalistang client dinner in Cebu na nagkakahalaga ng ₱250,000, nakita niya sa social calendar ni Amarantha na ito ay nasa isang spa weekend lang pala sa Tagaytay. Parang binibiyak ang kanyang ulo. Ang bawat ebidensya ay isang martilyo na unti-unting dumudurog sa imahe ng kanyang perpektong ina. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang huling pako sa kabaong. Isang representation expense na nagkakahalaga ng ₱10,000,000. Ang description, goodwill payment to a logistics partner. Ang petsa, 1 linggo bago akusahan si Diwa. Ito ang eksaktong halaga na ibinibintang na ninakaw ng kanyang asawa. Nanlamig ang buong katawan ni Silakbo. Pinagpawisan siya ng malapot kahit malamig naman sa loob ng opisina. Dinoble check niya ang mga dokumento, ang approval, ang pirma. Lahahatay sa kanyang ina. Ito yon. Ito ang pera. Inilabas ito ni Amarantha sa kumpanya at para pagtakpan ng krimen, gumawa siya ng mas malaking krimen. Ang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang sirain ang buhay ng asawa ng sarili niyang anak. Iprinint ni Silakbo ang lahat ng dokumento. Habang lumalabas ang bawat pahina sa printer, ang bawat tunog ay parang isang hatol sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagkabulag. Hawak ang isang folder na puno ng katotohanan. Nagmaneho siya pauwi. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabos sa kanyang paningin. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Diwa sa korte, umiiyak, nagmamakaawa, at ang sarili niyang mukha, isang blangkong pader. Pagdating niya sa mansyon, inaasahan niya ang katahimikan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang tunog ng masayang tugtugin at halakhakan. Nagdaraos ng isang marangyang party ang kanyang ina para sa mga kaibigan nito. Naglakad siya papasok. Hindi pinapansin ang mga bumabating bisita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Amarantha. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Suot ang isang mamahaling bestida, isang baso ng champagne sa kamay. Ang reyna ng kanyang palasyo na itinayo sa mga kasinungalingan. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Tumigil ang pagtawa ni Amarantha nang makita ang anyo ng anak. "Bo, anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo?" Hindi sumagot si Silakbo. Tinitigan niya lang ito at pagkatapos ay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ibinaba niya ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1 tonelada. "Ma, kailangan nating mag-usap." Ang salitang "kailangan nating mag-usap" ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng masayang pagtitipon. Agad na natahimik ang mga malalapit na kaibigan ni Amarantha. Ang musika ay tila humina. Ang lahat ng mata ay napunta sa mag-ina na nakatayo na parang mga estatwa sa gitna ng sala. Ngumiti si Amarantha, isang ngiting pilit at pampubliko. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Silakbo. "Of course, anak. You look so tired. Halika, doon tayo sa library para mas pribado." Mahinahon siyang nagpaalam sa kanyang mga bisita. Sinasabing may mahalaga lang silang pag-uusapan tungkol sa negosyo. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa library, naramdaman ni Silakbo ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso. Isang hawak na hindi nagpapakalma, kundi nagbababala. Pagkasara ng mabigat na pinto ng library, ang katahimikan ay naging solidong pader sa pagitan nila. Ang amoy, mga namnam amongo ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay tila sumasakal sa kanya. "Anong kabaliwan ito, Silakbo?" Unang basag ni Amarantha sa katahimikan.
Ang lambing sa kanyang boses ay nawala na, napalitan ng malamig na awtoridad. Pinapahiya mo ako sa harap ng mga kaibigan ko. Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, lumakad siya patungo sa malaking mahogany desk at ibinagsak dito ang folder na hawak niya. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito, sabi ni Silakbo. Ang boses niya ay kontrolado, ngunit nanginginig sa pinipigilang galit. Ito ang kabaliwan, ma. Binuksan niya ang folder at ikinalat ang mga papeles, mga statement ng bangko, mga expense report na may pekeng description, mga resibong kahina-hinala. ₱250,000 para sa isang client dinner sa Cebu, pero nasa Tagaytay ka pala nung araw na yon. ₱1,000,000 para sa corporate gifts, pero ang supplier ay isang kumpanyang hindi naman nag-e-exist. Napatitig si Amaranta sa mga papeles. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namumutla sa ilalim ng ilaw ng lampara. At ito, sabi ni Silakbo, sabay turo sa huling dokumento. Ang kanyang daliri ay nanginginig. ₱10,000,000. Goodwill payment. Ang eksaktong halaga na ninakaw umano ni Diwa. Ang pirma mo, ma. Anong ibig ni sabihin nito? Sa isang iglap, inaasahan ni Silakbo ang pagsabog, ang pagtanggi, ang galit. Ngunit ang ginawa ni Amaranta ay mas masahol pa. Bigla, ang mga balikat nito ay nanghina. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. Ang reyna ay biglang naging isang kaawa-awang biktima. Silakbo, anak ko. Sabi nito, ang boses ay basag na. Huwag mo akong daanin sa ganyan, ma. Ipaliwanag mo. Sigaw ni Silakbo. Sa wakas ay hindi na napigilan ng galit. At doon, tuluyan ng gumuho ang pag-arte ni Amaranta. Humagulgol ito. Isang hagulgol na puno ng sakit at pagsisisi na kayang luminlang kahit ng pinakamatigas na puso. Oo, totoo. Sigaw nito sa gitna ng pag-iyak. Nagsusugal ako, Silakbo. Paminsan-minsan, kapag hindi ko na kaya ang pressure, ang pagiging isang Montoya, ang pagpapanatili ng lahat ng ito, kailangan ko ng paraan para makatakas. Napatanga si Silakbo. Ang pag-amin ay mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ngunit may kasunod pa pala ito. Pero hindi ko to kagustuhan, anak. Patuloy ni Amaranta, lumuluhod sa sahig. Isang bagay na hindi niya aakalaing gagawin nito kailanman. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong to. Gumapang ito palapit sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. Ang mamahaling bestida ay nag-usot sa sahig. Si Diwa ang nagpakilala sa akin sa mga lugar na yon. Sa simula, laro-laro lang. Sinasamahan niya ako. Sabi niya, paraan daw yon para makapag-relax ako. Ano? Hindi makapaniwalang bulong ni Silakbo. Imposible. Hindi ganoong tao si Diwa. Hindi mo siya kilala, Bo. Hindi mo kilala ang tunay niyang kulay. Sigaw ni Amaranta. Ang muka ay basang-basa ng luha habang nakatingala sa kanya. Nakita niya ang kahinaan ko at ginamit niya yon laban sa akin. May mga koneksyon siya sa mga kasino, mga taong masasamang impluensya. Siya ang nagtulak sa akin na lumubog ng mas malalim. Ang kwento ni Amaranta ay perpekto. Bawat detalye ay maingat na inilagay para sirain si Diwa at linisin ang sarili nitong pangalan. Nang malaman niyang malaki na ang utang ko, sinubukan niya akong hingan na ng pera. Blackmail, Bo, sabi niya. Kung hindi ako magbabayad, isisiwalat niya ang lahat sa'yo. Sa media, sisirain niya ang pangalan ng pamilya natin. Nanginginig na ang buong katawan ni Silakbo. Ang ebidensya sa kanyang harapan ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang kanyang ina, na nakaluhod at nagmamakaawa sa kanyang paanan, ay nagsasabi ng iba. Ang kanyang isipan ay nagiging isang magulong lugar ng digmaan. Kinuha ko ang pera mula sa kumpanya dahil natakot ako. Patuloy ni Amaranta.
Natakot ako para sa'yo, para sa pangalan natin. Akala ko, mababayaran ko siya at matatapos na ang lahat. Pero naunahan niya ako. Siya ang nag-set up ng lahat para palabasin na siya ang biktima at ako ang masama. Maniwala ka sa akin, anak. Patawarin mo ako sa naging kahinaan ko. Pero maniwala ka sa akin. Tinitigan ni Silakbo ang kanyang ina. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng palaging nasa tabi niya. Nakikita niya ang takot sa mga mata nito, ang desperasyon. At sa isang sulok ng kanyang puso, isang damdamin ang nanaig sa galit, awa. Marahan niyang itinayo ang kanyang ina mula sa sahig. Niyakap niya ito habang ito'y patuloy na umiiyak sa kanyang dibdib. Ang isipan niya ay gulong-gulo. Ang mga dokumento sa mesa o ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina ay isang makapangyarihang puwersa na kayang bumulag kahit sa pinakamalinaw na katotohanan. Sa parehong sandali, sa maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod, biglang nagring ang telepono ni Diwa. Nagkatinginan sila ni Hiraya. Muli, unknown number. Sinagot ito ni Diwa. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Hello? Isang mahinang tunog ng paghinga ang narinig niya sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses ng babae na pamilyar sa kanya, nanginginig sa takot. Ma'am Diwa? Sino to? Tanong ni Diwa. Agad na nakilala ang boses ng isa sa mga kasambahay sa mansyon ng mga Montoya. Si Lena po ito, ma'am. Halos pabulong na sabi ng babae. Ma'am Diwa, may kailangan po kayong malaman. Isang bagay na napakahalaga. Pero wag niyo po sasabihin kahit kanino na ako ang tumawag. Ang katahimikan sa loob ng kotse habang pabalik sila sa apartment ni Hiraya ay mas mabigat pa kaysa sa libu-libong salita. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Diwa ang nanginginig na boses ni Lena. Isang kasambahay na halos hindi niya nakakausap noon, isang anino lamang sa malaking mansyon. Ngayon, ang aninong yon ang maaaring susi sa kanyang kalayaan. Nagkasundo silang magkita sa isang lugar na hindi maiisip ni Amaranta, sa loob ng lumang simbahan ng Quiapo. Isang lugar na puno ng tao kung saan ang isang lihim na pag-uusap ay madaling maglaho sa gitna ng mga nagdarasal at nagtitinda. Kinabukasan, naroon sila. Umupo sila ni Hiraya sa isa sa mga pinakalikod na upuan, nagpapanggap na mga deboto. Ang amoy ng mga kandila at insenso ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ngunit ang puso ni Diwa ay dumadagundong sa kaba. Paano kung isa itong patibong? Ilang minuto ang lumipas. Isang babaeng nakabalot sa isang lumang alampay ang tahimik na umupo sa tabi ni Diwa. Si Lena. Ang mga mata nito ay ligalig, palipat-lipat ng tingin sa paligid. Ang mga kamay nito na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan ay nanginginig. Ma'am, pabulong na sabi ni Lena, hindi tumitingin ng diretso kay Diwa. Salamat po sa pagpunta. Lena, ano ito? Anong kailangan kong malaman? Mahinahong tanong ni Diwa. Huminga ng malalim si Lena. Kasalanan ko po, ma'am. Dapat noon ko pa to sinabi. Pero natakot po ako. Natakot po ako kay Senyora Amaranta. At doon, nagsimulang ilahad ni Lena ang lahat. Hindi bilang isang kwento, kundi bilang isang mabigat na kumpisal. Narinig niya ang mga pag-uusap ni Amaranta sa telepono tungkol sa malalaking utang nito. Nakita niya kung paano nito unti-unting inilipat ang mga dokumento mula sa opisina para pag-aralan sa bahay, ang mga parehong dokumento na ginamit para idiin si Diwa. Pero bakit, Lena? Bakit mo to ginagawa ngayon? Bakit mo isinusugal ang lahat para sa akin? Tanong ni Diwa. Ang pagtataka ay malinaw sa kanyang boses. Sa wakas,
Lumingon si Lena at tumingin ng diretso sa mga mata ni Diwa. At sa mga mata ni Lena, nakita ni Diwa ang isang bagay na mas malakas pa sa takot, ang utang na loob. Hindi na yun na po siguro natatandaan, ma'am. Nagsimulang magkwento si Lena. Ang boses ay nanginginig. Noong 1 taon, bago po mangyari ang lahat, nagkasakit po ng malubha ang bunso ko. Kailangan po siyang maospital. Wala po akong pera. Lumapit po ako kay senyora, pero ang sabi niya, problema ko raw yon. Nawalan na po ako ng pag-asa. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Diwa. Isang hapong nakita niya si Lena na umiiyak sa kusina. Pero kayo po, ma'am, patuloy ni Lena, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita niyo po ako. Tinanong niyo po kung anong problema. At nang malaman niyo, hindi po kayo nagdalawang isip. Kinuha niyo po ang lahat ng laman ng wallet niyo at ibinigay sa akin. Sinabi niyo po, unahin mo ang anak mo, tutulungan kita. Dahil po sa inyo na ipagamot ko ang anak ko. Buhay po siya ngayon dahil sa inyo. Hindi na napigilan ni Lena ang pag-iyak. Kaya habang nasa kulungan po kayo, gabi-gabi po akong hindi makatulog. Ang kabutihan niyo po, kasinungalingan ang isinukli sa inyo. Hindi po yun tama. Hinawakan ni Diwa ang nanginginig na kamay ni Lena. Ngayon, naiintindihan na niya. Pero hindi lang po yan ang dala ko. Sabi ni Lena, sabay dukot ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang itim na USB flash drive. Lagi pong may dalang recorder si Sir Silakbo sa library para sa mga meeting niya. Minsan po naisip kong itago yon sa ilalim ng desk ni Senyora. Para lang po kung sakali, may pruweba ako kung pagbintangan man niya ako. At isang gabi, may nakausap po siya sa telepono. Isang pinagkakautangan niya at inamin niya po ang lahat. Napatitig si Diwa sa USB. Ang maliit na bagay na yon. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Kunin niyo na po, ma'am. Sabi ni Lena, inilalagay ang USB sa palad ni Diwa. Gamitin niyo po ito para makalaya kayo sa kasalanang hindi niyo ginawa. Ito na lang po ang paraan para makabawi ako sa inyo at sa konsensya ko. Mabilis na tumayo si Lena. Kailangan ko na pong umalis. Mag-iingat po kayo, ma'am. At tulad ng pagdating niya, tahimik itong naglaho sa gitna ng mga tao. Naiwan sina Diwa at Hiraya, nakatitig sa USB na nasa kamay ni Diwa, ang testigo, ang ebidensya. Pagbalik sa apartment, nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang isinasaksak ang USB sa lumang laptop ni Hiraya. Nagkatinginan sila, kapwa humihinga ng malalim, bago i-play ang nag-iisang audio file sa loob. Static. At pagkatapos, ang boses ni Amarantha, malamig at arogante. Don't you worry about my debt, Mr. Go. I will pay you. I have already liquidated some assets. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Assets? Or company funds? Narinig ko ang balita, Amarantha. Ang manugang mo raw ang kumuha? Isang mapagmataas na tawa ang narinig nila mula kay Amarantha. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Diwa. That foolish girl? Siya ang ginawa kong cover. An innocent, trusting fool. Madaling paniwalaan na ang isang tagalabas na tulad niya ay magnanakaw. Ipinasa ko sa kanya ang sisi. At ang mahal kong anak? Naniwala siya sa bawat salita ko. The case is closed, Mr. Go. Malinis ang pangalan ko. Now, about my payment. Natapos ang recording. Katahimikan. Pagkatapos, isang hikbi. Galing kay Hiraya. At sumunod, isa pa. Galing kay Diwa. Ngunit hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay iyak ng kaluwagan. Iyak ng isang taong matagal na nalunod. At sa wakas, ay nakaahon para sa hangin. Niyakap nila ang isa't isa. Hawak na nila ang katotohanan. Hawak na nila ang sandata.
Sa parehong gabi, sa mansyon ng mga Montoya, naghahanda si Lena na tahimik na umalis. Nakaempake na nanaang iilan niyang gamit sa isang maliit na bag. Hindi na siya babalik. Ngunit pagbaba niya sa hagdanan, sa madilim na kusina, isang anino ang naghihintay sa kanya. Dahan-dahang umikot ang swivel chair sa breakfast nook. Nakaupo roon si Amarantha. Kalmado, may hawak na isang baso ng alak. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana na nagbibigay ng isang nakakatakot na ningning sa kanyang mukha. "Saan ka pupunta, Lena?" tanong ni Amarantha. Ang boses ay sobrang kalmado na lalong nagpakilabot kay Lena. "Sa senyora." Nauutal na sabi ni Lena. Ang bag ay nabitawan niya sa sahig. "Aalis na po sana ako." "Aalis? Sa ganitong oras ng gabi?" Dahan-dahang tumayo si Amarantha at lumapit kay Lena. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. "Nakipagkita ka sa kanya, hindi ba? Nakipagkita ka kay Diwa." Nanlaki ang mga mata ni Lena sa takot. "Paano?" Huminto si Amarantha sa mismong harapan ni Lena. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. "Akala mo ba may magagawa kang isang bagay sa mansyon na hindi ko malalaman?" Hinawakan ni Amarantha ang baba ni Lena. Ang mga kuko nito ay bumaon ng bahagya. "Sabihin mo sa akin, Lena, anong ibinigay mo sa kanya?" Ang boses nito ay isa ng mapanganib na bulong. "Akala mo ba makakatakas ka sa akin?" Makasuma. Ang sumunod na araw ay isang ipo-ipo. Sa tulong ng isang batang-batang public attorney na naniwala sa kanilang ebidensya, agad na nakapagsampa ng motion para sa retrial si Diwa. Ang audio recording ang kanilang alas. Isang alas na hindi matatawaran. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon, naramdaman ni Diwa ang init ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa, tulad ng salamin, ay madaling mabasag. Sa opisina ni Silakbo, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang libing. Katatapos lang niyang kausapin ang abogado ng pamilya. Kinumpirma nito ang balita. May bagong ebidensya si Diwa at nag-grant ang kanyang petisyon para sa isang panibagong paglilitis. Hindi niya alam ang mararamdaman. Isang bahagi niya ay nakaramdam ng kaba para sa kanyang ina, para sa pangalan ng pamilya. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nakaramdam ng kaluwagan. Isang pagkakataon para malaman ang buong katotohanan, para itama ang isang pagkakamaling bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang kanyang pag-iisip ay ginulo ng biglaang pagbukas ng pinto. Ang kanyang sekretarya, si Beth, ay pumasok na namumutla at natataranta. "Sir! Sir Silakbo, kailangan niyo pong umuwi. Agad-agad!" "Beth, ano ang problema?" Kunot noong tanong ni Silakbo habang tumatayo. Si Ma'am Amarantha po," sabi ni Beth. Hirap na hirap magsalita. Tumawag po ang isa sa mga katulong. Hindi raw po nila magising si Ma'am. May nakita po silang bote ng sleeping pills na walang laman sa tabi niya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Silakbo. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pwede. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong pagkataranta. Ang mga busina ng sasakyan, ang mga ilaw trapiko, ang sigaw ng mga tao sa kalsada, lahat ay isang ingay na walang kabuluhan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Pagdating niya sa mansyon, ang eksena ay chaos. Ang mga kasambahay ay umiiyak. Isang ambulansya ang nakaparada sa tapat. Sinalubong niya ang mga medics na pababa ng hagdan. Buhat-buhat ang isang stretcher. At sa stretcher na yon, nakahiga ang kanyang ina. Maputla, walang malay, na may oxygen mask sa mukha. "Ma! Mama!" Sigaw niya. Sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng isang paramedic.
Sir, kailangan na po naming siyang madala sa ospital. Sa tabi ng kama ni Amarantha, sa ibabaw ng nightstand, nakita niya ito. Isang sobre. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Nakasulat sa labas, para sa anak kong si Silakbo. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat. Isinulat sa pamilyar na eleganteng sulat kamay ng kanyang ina. Ngunit ngayon ay may mga bahid ng panginginig. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko na kaya. Ang bigat ng akusasyon, ang sakit ng pagdududa sa iyong mga mata, ang kahihiyan. Lahat ito ay sobrang bigat para dalhin ng isang ina. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang pangalan na iniwan ng iyong ama. Ngunit nabigo ako. Ang babaeng yon, ang babaeng dinala mo sa ating pamilya, siya ang sumisira sa atin. At ngayon, nagtagumpay na siya. Sisirain niya ako at pagkatapos, isusunod ka niya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita kang masira dahil sa akin. Huwag mo siyang hahayaang manalo, Bo. Protektahan mo ang sarili mo. Ipaglaban mo ang pamilya natin. Mahal na mahal kita, anak. Paalam. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Silakbo. Ang pagdududa na naramdaman niya sa kanyang ina ay biglang napalitan ng isang dambuhalang alon ng pagkakasala. Ako ang may kasalanan nito, sabi niya sa sarili. Dahil nagduda ako, dahil pinakinggan ko siya, dahil sa akin sinubukan niyang hindi niya matapos ang isipin. Ang sakit ay sobrang tindi. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Naglalakad siya pabalik-balik sa hallway. Ang sulat ay lukot na sa kanyang kamao. Lumabas ang doktor. Mr. Montoya, your mother is stable. We were able to pump her stomach in time. But it was a close call. Napakarami niyang ininom. Mabuti na lang at nadala niyo siya rito agad. Isang buntong hininga ng kaluwagan. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Pumasok siya sa private room. Naroon si Amarantha, nakahiga, nakakabit sa dextrose. Ang mukha nito ay maputla pa rin. Ngunit humihinga na ito ng normal. Dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Nang makita siya, mga sariwang luha ang namuo. Bo, anak, mahinang sabi nito. Umupo si Silakbo sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Malamig ito. Ma, bakit? Bakit niyo to ginawa? Dahil hindi ko na kaya, anak, sabi ni Amarantha. Ang boses ay puno ng pighati. Ang retrial. Sisirain niya ako. Sisirain niya tayo. Pakiusap, anak. Huwag mong hayaan. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Protektahan mo ako. Pakiusap. Protektahan mo ang iyong ina. Ang mga salitang yon, ang mga luhang yon, ang mahinang hawak ng kamay nito, iyon, ang huling baraha. At ito ang alas. Tinitigan ni Silakbo ang kaawa-awang babae sa kanyang harapan. Ang kanyang ina. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang natira na lang ay ang primal na pangangailangan ng isang anak na protektahan ang kanyang magulang. Samantala, sa apartment ni Hiraya, nagdiriwang sila sa balita tungkol sa retrial nang tumawag ang kanilang abogado. Diwa, may problema, sabi ng abogado sa kabilang linya. Anong problema, attorney? Tumawag ang abogado ni Mr. Montoya. Sinusubukan nilang ipawalang bisa ang retrial. Sinasabi nila na ang biglaang stress ay nag-trigger sa mental health issues ng kanyang ina. Gagamitin nila ang suicide attempt bilang ebidensya na biktima lang si Mrs. Montoya ng harassment mula sa'yo. Nabitawan ni Diwa ang telepono. Napaupo siya sa sahig. Suicide attempt? Alam niyang isa na namang palabas ito. Isang desperadong hakbang ng isang reynang malapit ng ma-checkmate. Ngunit ang mas masakit ay ang ibig sabihin nito. Si Silakbo. Pinili na naman ni Ani naman niya
At hindi siya ang pinili. Sa parehong sandali, sa ospital, kinuha ni Silakbo ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang abogado, ang boses niya ay malamig at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Gawin mo ang lahat para mapawalang bisa ang retrial. Sa kabilang linya, ipinapasa ng abogado ni Diwa ang tawag sa kanya at sa isang iglap, naririnig niya ang boses ng kanyang asawa mula sa speakerphone. Malinaw, matigas, pinal. Narinig ni Diwa ang hatol. Sa pangalawang pagkakataon, hinatulan siya ng lalaking minsan niyang minahal. At sa pagkakataong ito, ang sakit ay mas matindi pa. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Sa kabila ng lahat ng paninira at legal na maniobra mula sa kampo ng mga Montoya, hindi nagtagumpay si Silakbo na ipahinto ang retrial. Masyadong mabigat ang ebidensya. Itinakda ang araw ng paglilitis. Muling pumasok si Diwa sa parehong silid hukuman, kung saan dinurog ang kanyang buhay 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang takot ay napalitan ng tapang. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng determinasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, isang simbolo ng kalinisan at katotohanan na ipaglalaban niya hanggang sa huli. Sa kabilang panig ng silid, naroon ang mga Montoya. Si Amarantha, nakaupo sa isang wheelchair, isang props para sa kanyang palabas bilang isang marupok na biktima. Ang mukha niya ay walang makeup, ang buhok ay sadyang ginawang bahagyang magulo. Ang larawan ng isang ina na pinahihirapan. Sa tabi niya, nakatayo si Silakbo. Ang mukha ay matigas na parang bato. Ngunit ang mga mata ay hindi mapakali. Palaging umiiwas na magtama ang kanilang mga paningin. Nagsimula ang paglilitis. Ang batang public attorney ni Diwa, si Attorney Reyes, ay nagsalita ng may kumpiyansa at linaw. Iprinipresenta niya ang kaso, ang motibo, ang mga dokumento mula sa credit card, at ang pinakamabigat sa lahat, ang audio recording. Your Honor, we would like to play an audio recording of a phone conversation, sabi ni Attorney Reyes. A conversation that will prove, beyond any doubt, that my client was framed. Pinindot ang play button. Ang katahimikan sa loob ng silid hukuman ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame. At pagkatapos, pumuno sa hangin ang boses ni Amarantha. Malamig, arogante, at walang bahid ng pagsisisi. That foolish girl? Siya ang ginawa kong cover. An innocent, trusting fool. Ipinasa ko sa kanya ang sisi. At ang mahal kong anak, naniwala siya sa bawat salita ko. Ang bawat salita ay isang dagok. Naramdaman ni Diwa ang mga mata ng lahat na napunta sa kanya. Pagkatapos ay kay Amarantha. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga tao. Ang pabulong na usapan, isang ngiti ng tagumpay, ang muntik ng sumilay sa kanyang labi. Ito na ang katapusan ng mga kasinungalingan. Tumingin siya sa direksyon ni Silakbo. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang paglilitis, nakatingin ito ng diretso sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang realisasyon, ang katotohanang sinasaam panda sa sasasampal sa kanyang mukha. Ngunit ang abogado ni Amarantha, isang tanyag at tusong veterano na nagngangalang Attorney Sandoval, ay hindi natinag. Kalmado itong tumayo nang matapos ang recording. Objection, Your Honor. Malakas niyang sabi. That recording is inadmissible. It was obtained illegally without my client's consent, which is a violation of the anti-wiretapping law. Furthermore, we have no way of verifying its authenticity. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, napakadali nang mag-edit at mag-manipulate ng boses. This is nothing but a desperate, fabricated piece of evidence. Nagkagulo ang bulungan. Naramdaman ni Diwa
na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanilang alas, sinusubukang gawing basura. Your Honor, giit ni Attorney Reyes, we have a witness who can attest to the authenticity of this recording. Then we call that witness to the stand. Hamon ni Attorney Sandoval at tinawag ang pangalan ni Lena. Nanginginig na naglakad si Lena patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Nang umupo siya, hindi siya makatingin kahit kanino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig. Mrs. Lena, ikaw ba ang kumuha ng recording na ito? Tanong ni Attorney Reyes. Oo po, mahinang sagot ni Lena. At maaari mo bang sabihin sa korteng ito na ang boses na narinig natin ay ang boses ni Mrs. Amaranta Montoya? Muling tumango si Lena. Opo, boses po niya yon. Ngunit nang si Attorney Sandoval na ang tumayo para sa cross-examination, ang buong sitwasyon ay naging isang bangungot. Lumapit ito kay Lena na parang isang ahas. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Mrs. Lena, gaano ka nakatagal nagsisilbi sa pamilya Montoya? 20 taon na po, sagot ni Lena. 20 taon, isang mahabang panahon. At sa loob ng 20 taon na yon, palagi kang pinagkatiwalaan ng pamilya, hindi ba? Itinuring kang kapamilya. Opo. Biglang nagbago ang tono ni Attorney Sandoval. Naging matalas at mapanuri. Kung gayon, bakit mo ito ginawa? Bakit mo biglang naisipang traidorin ang pamilyang kumupkop sa'yo? Hindi kaya may nag-utos sa'yo? Hindi kaya may nagbayad sa'yo? Hindi po totoo yan. Depensa ni Lena. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa takot. Hindi ba't si Diwa Isla? Tinakot ka niya? Patuloy ni Attorney Sandoval. Sinabi niya na kung hindi ka gagawa ng pekeng ebidensya laban sa biyenan niya, idadamay ka niya sa kaso? Nasasabihin niyang kasabwat ka? Hindi po. Hindi. Sigaw ni Lena. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Lumingon siya sa direksyon ni Amaranta na nakatingin sa kanya ng may pagbabanta. Naalala niya ang gabi sa kusina, ang malamig na banta, ang kanyang pamilya. Your Honor, a week ago, my client caught Mrs. Lena stealing valuables from the mansion. Walang awang sabi ni Attorney Sandoval. But instead of reporting her to the police, Mrs. Montoya, out of the goodness of her heart, gave her a second chance. Ito po ba ang igaganti ninyo sa kanya, Mrs. Lena? Ang paggawa ng kasinungalingan? Gumuho si Lena. Ang bigat ng kasinungalingan, ang takot para sa kanyang pamilya, ang utang na loob kay Diwa, lahat ay nagbanggaan sa kanyang isipan. Sabihin mo ang totoo, sigaw ni Attorney Sandoval. Pinilit ka lang ni Diwa Isla, hindi ba? Yumuko si Lena, humahagulgol. Opo, pabulong niyang sabi, halos hindi marinig. Pinilit niya lang po ako. Isang malakas na hindi ang kumawala sa bibig ni Diwa. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang testigo ay bumaliktad na. Ang kanilang alas ay naging patunay pa ng kanilang desperasyon. Naupo si Amaranta sa kanyang wheelchair, nagpupunas ng mga pekeng luha, perpekto sa kanyang pagganap bilang biktima. Tumingin si Diwa kay Silakbo na nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga hita. Hindi man lang ito makatingin sa kanya. Ang pag-asa ni Diwa ay unti-unting namamatay. Muli. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. To finally put an end to all these baseless accusations, the defense calls its final witness to the stand. Isang sandali ng katahimikan, we call Mr. Silakbo Montoya. Nanigas si Diwa sa kanyang upuan. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Si Silakbo, ang kanyang asawa.
Ang lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan ng kanyang kaluluwa ay tatayo ngayon sa harapan ng lahat para idiin siya sa huling pagkakataon. Naglakad si Silakbo patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay mabagal at tila pinipilit. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. At higit sa lahat, hindi siya makatingin kay Diwa. Umupo siya, itinaas ang kanyang kanang kamay, at nanumpa sa harap ng Diyos at ng batas na magsabi ng katotohanan. Ngunit ang tanong sa isipan ng lahat, lalo na kay Diwa, ay isa lang: kaninong katotohanan? Ang bawat hakbang ni Silakbo patungo sa witness stand ay isang hakbang patungo sa impyerno. Ang sahig na kinang-kinang ay tila naging kumunoy na humihila sa kanya pababa. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Mga matang mapanghusga, nag-aabang, nagtataka. Ngunit 3 pares ng mata lang ang mahalaga. Ang sa abogado niyang si Atty. Sandoval na nagbibigay ng isang maliit na tango, isang senyas na nagsasabing, gawin mo ang plano, iligtas mo ang iyong ina. Ang sa kanyang ina, si Amarantha. Nakaupo ito sa wheelchair, ang mga matay nagmamakaawa, puno ng luha, isang silent film actress sa kanyang pinakamagaling na pagganap. Ang mga mata nito ay sumisigaw. Anak kita, dugo kita, huwag mo akong pababayaan. At ang huli, ang mga mata ni Diwa. Sa wakas, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas para salubungin ang mga iyon, at ang nakita niya ay hindi ang inaasahan niya. Wala roon ang galit na sumisigaw sa korte 1 taon na ang nakalipas. Wala roon ang pagkamuhi na nararapat lamang para sa isang lalaking tumalikod sa kanya. Ang nakita niya ay pagod. Isang malalim at nakakapanghinang pagod. Ang mga mata ng isang mandirigma na pagod ng lumaban, na para bang sinasabi nito, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Sanay na akong masaktan. At ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa kahit anong sumbat o sigaw. Mr. Montoya, nagsimula si Atty. Sandoval. Ang boses ay malumanay. Ginagabayan siya patungo sa kasinungalingan. Can you please describe to this court the emotional state of your mother since these baseless accusations resurfaced? Ito na ang hudyat. Ito na ang pagkakataon niyang isalaysay ang kwento ng harassment, ng mental anguish, ng suicide attempt. Ito na ang pagkakataon niyang ilibing si Diwa sa pangalawang pagkakataon. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Diwa. Habang buhay mong pagsisisihan ito, Silakbo, tandaan mo yan. Napagtanto niya sa sandaling iyon na ang habang buhay na pagsisisi ay hindi isang bagay na darating sa hinaharap. Ito ay isang bagay na nararanasan na niya araw-araw. At kung magsisinungaling siya ngayon, ang impyernong kinaroroonan niya ay magiging walang hanggan. Tumingin siya sa hukom, nilampasan ang tingin ng kanyang abogado at ng kanyang ina. Tumingin siya sa katotohanan. Your Honor, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. I cannot speak for my mother's emotional state. Kumunot ang noo ni Atty. Sandoval, Mr. Montoya. But I can speak for my own. Pagpapatuloy ni Silakbo, hindi pinapansin ang pagtatangka ng abogado na pigilan siya. I testify, huminga siya ng malalim, that I failed my wife and I am here to correct that mistake. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig sa buong silid. Si Atty. Sandoval ay namutla. Si Amarantha ay nanlaki ang mga mata. Hindi makapaniwala. Objection, Your Honor. My witness is clearly under emotional distress. Objection overruled, sabi ng hukom. Ang interes ay malinaw sa kanyang mukha. Let the witness continue. Ito na. Wala nang atrasan. Sa loob ng 1 taon, pinilit kong paniwalain ang sarili ko na ginawa ko ang tama. Sabi ni Silakbo.
Ang boses niya ngayon ay malinaw at malakas, direktang nakatingin kay Diwa. Ngunit ang totoo, nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan. Mas pinili kong pakinggan ang mga kasinungalingan dahil mas madali itong tanggapin kaysa sa katotohanan ang sarili kong ina, ang may kakayahang gumawa ng ganito kalaking kasamaan. Silakbo! Tumigil ka! Sigaw ni Amaranta mula sa kanyang wheelchair. Ang pagkabiktima ay nawala na, napalitan ng purong gulat at galit. Ngunit nagpatuloy si Silakbo na para bang silang dalawa lang ni Diwa ang nasa silid. Nagsinungaling ang testigong si Lena dahil tinakot siya ng aking ina. Ang audio recording ay totoo at meron pa akong ibang ebidensya. Mula sa ilalim ng witness stand, kinuha niya ang folder na matagal na niyang itinatago. Ang mga dokumentong siya mismo ang nakahanap, inilatag niya ang mga ito. Ito ang mga financial record mula sa aming kumpanya, sabi niya, habang ibinibigay ito sa court clerk. Mga peking expense report, mga ghost supplier, lahat pinirmahan ng aking ina. At ito, ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, ang eksaktong halaga na ibinintang kay Diwa na inilabas ng aking ina 1 linggo bago siya idemanda. Sa puntong yon, tuluyan nang nawala sa sarili si Amaranta. Walang hiya ka! Sigaw nito habang sinusubukang tumayo mula sa wheelchair. Ang kanyang kahinaan ay biglang naglaho. Traidor! Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, pinalaki kitang walang kulang. Binigay ko sa'yo ang lahat. At ito ang igaganti mo sa akin? Dahil sa babaeng yan, isang hamak na tagalabas na walang ginawa kundi sirain ang pamilya natin. Ang kanyang mga salita, ang kanyang pag-amin sa galit, ang kanyang pagwawala. Iyon ang huling patunay. Ang reyna ay tuluyan ng nahubaran sa harap ng kanyang kaharian. Order in the court! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang martilyo. Bumagsak si Amaranta pabalik sa kanyang upuan, humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Tumingin si Silakbo kay Diwa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang patak ng luha na gumulong sa pisngi nito. Ngunit sa likod ng luhang yon, nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang kislap ng kalayaan. Ilang sandali pa ng deliberasyon, ngunit alam na ng lahat ang kahahantungan. Tumayo ang hukom. Based on the new evidence presented and the testimony given, this court finds its previous verdict to be a grave error. Huminga ng malalim si Diwa. This court hereby declares Diwa Isla not guilty. You are acquitted of all charges. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang pumuno sa korte, pinangunahan ni Hiraya. Ngunit sa gitna ng lahat, 2 tao ang nanatiling tahimik. Si Diwa, na dahan-dahang napayuko. Ang mga balikat ay nanginginig habang pinoproseso ang salitang not guilty. At si Silakbo, na nakaupo pa rin sa witness stand, nakatingin sa kanya, nararamdaman ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ngunit napalitan ng isang malaking espasyo ng kawalan. Kasabay ng pag-anunsyo ng kalayaan ni Diwa, 2 pulis ang marahang lumapit kay Amaranta Montoya. Ma'am, you are under arrest for perjury and qualified theft. Ang huling nakita ni Silakbo sa kanyang ina ay ang mga mata nitong puno ng sukdulan at hindi mapapantayang pagkamuhi. Isang pagkamuhing nakatuon lamang sa kanya. Ang kanyang anak, ang traidor, ang tagapagligtas ng katotohanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng retrial ay unti-unting humina. Si Amaranta Montoya ay napatunayang nagkasala at ngayon ay nagbabayad para sa kanyang mga krimen sa loob ng parehong sistema na minsan niyang minanipula. Ang Montoya Prime Holdings ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Nag-resign si Silakbo bilang CEO, ipinagbili ang karamihan sa kanyang mga share at tuluyang lumayo sa anino ng kanyang pamilya. Ang mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot.
At para kay Diwa Isla, ang pag-ikot na yon ay nagdala sa kanya sa isang bagong simula. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit na establishmento. Ang salamin sa harapan ay malinis at kumikinang, sumasalamin sa asul na langit. Sa itaas, isang simpleng wooden sign ang nakasabit. Nakaukit dito ang isang salita sa magandang sulat kamay. Kalinaw. Kalinaw Cafe. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong binuo, hindi mula sa abo ng paghihiganti, kundi mula sa matibay na pundasyon ng pagpapatawad sa sarili at pag-asa. Ang perang nakuha niya bilang danyos perwisyos mula sa kaso ay inilalaan niya hindi para sa luho, kundi para sa pangarap na ito. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaring magkape, magbasa, at makahanap ng kapayapaan sa gitna ng magulong syudad. Amoy ng bagong giling na kape at bagong bake na tinapay ang bumati sa kanya pagpasok. Si Hiraya ay naroon, nag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Siya ang kanyang business partner, ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kapatid sa ibang ina. Handa na ba ang may-ari para sa soft opening bukas? Nakangiting tanong ni Hiraya. Ngumiti pabalik si Diwa, isang ngiting totoo at magaan. Isang ngiting matagal nang hindi na silayan sa kanyang mukha. Masanda pa sa handa. Sa gitna ng kanilang paghahanda, isang pamilyar na anino ang tumigil sa labas ng glass door. Nanigas si Diwa. Kahit nakatalikod, kilala niya ang tindig na yon. Si Silakbo. Nagkatinginan sila ni Hiraya. Tumango si Hiraya na para bang sinasabing, "Kaya mo yan." Huminga ng malalim si Diwa at lumabas para harapin ang huling kabanata ng kanyang nakaraan. Mas payat si Silakbo ngayon. Ang mga mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang ere ng isang aroganteng CEO. Ang natira ay isang lalaking may bakas ng kalungkutan at malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. "Diwa," sabi nito, ang boses ay mahina. "Maganda ang lugar mo." "Salamat." Simpleng sagot ni Diwa. Walang galit, walang pait. "Nandito lang ako para magpaalam," sabi ni Silakbo, hindi makatingin ng diretso. "Aalis na ako. Magsisimula ulit sa probinsya, malayo sa lahat. At para ibigay ito." Inabot nito ang isang sobre. Sa pagkakataong ito, hindi ito tseke. Papeles ito. Isang annulment paper, pirmado na niya. "Para tuluyan ka ng maging malaya sa pangalan ko, sa pamilya ko, sa lahat ng sakit na naidulot ko." Kinuha ito ni Diwa. "Salamat Silakbo." Isang mahabang katahimikan. "Diwa, alam kong huli na ang lahat." Basag ni Silakbo sa katahimikan at sa wakas, tumingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. "At alam kong kahit 100 beses pa akong humingi ng tawad, hindi nito maibabalik ang 1 taon na naninakaw ko sa'yo. Pero, patawarin mo sana ako." Tinitigan siya ni Diwa. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking, sa huli, ay nagbigay daan para sa katotohanan. Matagal na kitang pinatawad, Silakbo. Mahinahon niyang sabi. Nagulat si Silakbo. "Talaga?" "Oo," sabi ni Diwa. "Pinatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Hindi ako makakahakbang pasulong kung habang buhay kong dadalhin ang bigat ng galit. Pinatawad kita. Pero pinatawad ko na rin ang sarili ko sa pagpayag na mahalin ka ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko noon." Tumango si Silakbo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Naiintindihan ko. Maging masaya ka, Diwa. You deserve all the peace in the world." "Ikaw din si Silakbo," sabi ni Diwa. "Sana mahanap mo ang kapayapaan mo." Tumalikod na si Silakbo at nagsimulang maglakad palayo.
Bago ito tuluyang lumiko sa kanto, isang huling sulyap ang ibinigay nito sa kafe. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ni Diwa, nakatayo ng tuwid, malaya, at buo. Ngumiti siya ng may bahid ng sakit, ngunit mayroon ding pagtanggap. At pagkatapos, tuluyan na siyang naglaho. Pumasok muli si Diwa sa loob ng kanyang kafe, sa loob ng kanyang kapayapaan. Kinuha niya ang isang puting tasa at nagsalin ng kape. Dinala niya ito sa paborito niyang upuan sa tabi ng bintana, kung saan tanaw niya ang mga taong naglalakad, bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Bukas, magbubukas ang Kalinaw Cafe, isang bagong araw, isang bagong simula. At habang humihigop siya sa mainit na kape, isang tunay at payapang namangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Malaya na siya, sa wakas. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa, isang babaeng sinubok ng panahon, ngunit hindi kailanman nagpatalo. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa pinakamadilim na sandali sa loob ng kulungan hanggang sa paghahanap niya ng sariling liwanag at kapayapaan, naramdaman namin ang inyong suporta at pakikiramay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging malapit sa aming puso ang bawat karakter. Nasaktan kami para kay Diwa, nagalit kami sa mga kasinungalingan ni Amaranta, at naramdaman namin ang bigat ng pagsisisi ni Silakbo. Nais naming lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nasira, kundi tungkol din sa pambihirang lakas ng isang tao na bumangon mula sa pagkakadapa. Sapagkat sa huli, ang kwento ni Diwa ay kwento nating lahat. Lahat tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, sa mga pagkakataong tila gumuho na ang ating mundo. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay isang paalala na laging may pag-asa, na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, lalo na sa pagpapatawad sa ating sarili. At ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kakayahang muling buuin ang sarili, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sana po ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso ang istoryang ito. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatutunan ninyo? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at gabay sa aming patuloy na pagkukwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating paglalakbay.